Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. May kwenta ko sa inyo guys. Nung high school ako, bali nakapix na yung gusto kong kurso. Nung ako'y high school, di ba yung ibang estudyante pag high school, di pa alam yung kukunin na kurso. Ako, elementary high school, nakapix na sa utak ko yung kurso na gusto kong kunin. Sa totoo, ang gusto kong maging kurso nung kolehiyo ako, dapat sundalo. Kasi may tito akong sundalo na antingero. 15 years sa ba sila naka-assign, siya ang platoon commander. So naniniwala talaga ako sa medalyon, sa mga agimat. Kasi alam naman natin noon at noon pa na meron talagang agimat na totoong nangyayari talaga, na yung mga posible nagiging imposible, di ba? Sa madaling salita, di ba, parang gawin kay Moises, yung tungkod niya naging ahas. So parang may nagiging third word ba na hindi may paliwanag ng siyensya, di ba? So sa madaling salita, yun ang pumasok sa isipan ko na magsundalo. Dahil pag nag-retire yung tito ko, sundalo na yun, hihingin ko yung agimat. Siyempre kakatakot pag yung napasaba ka sa bakbakan, di ba, na wala kang ganyan. Ngayon bakasyon na, kasi parokya high school ako Nung ako pumunta sa tambayan namin ng mga kaibigan ko at mga pinsan, napag-usapan namin yan kasi bakasyon na nga. Tinanong ako kung anong kurso yung kukunin ko. Sabi ko dun sa pinsan ko, sundalo, kasi fix na ako nun Kaya nung ako yung high school, kahit paano sa ulo na ako nung sa C80. Relative yun sa pagiging sundalo, diba? Kaya kahit paano may knowledge ako nun. Kaya parang naging fix na talaga sa aking utak na sundalong kukunin ko pag ako'y nag-college. So nito na, nung nabanggit ko yun, tapos sinabi ko na hihingi ako ng agimat sa papa ng pinsan ko, parang napaisip siya na uy, parang magiging kaagaw, parang ganun, kasi may anak siyang lalaki. Pero yung anak niyang lalaki na yun, bata pa, mga 5 years old pa lang. Siyempre parang apo nung tito ko may agimat. Ngayon parang napaisip siya na baka gawing pulis niya, para pag yung pulis na yun, baka doon na ibigay yung agimat ng tito ko. So parang nag-aagawan kami. Ngayon parang binigyan ako ng suggestion, nag-opinion siya na Toy, kasi Tutoy tawag sa aming probinsya pag yung medyo mabata ka sa kanya, na ang tawag ay Tutoy. Toy, mag-isip-isip ka, sabi niya. Sabi ko, bakit? Kasi may tsura daw ako. May tsura, sundalo. Tapos sundalo, may tsura, sundalo daw ang kukunin ko Sabi niya, mag-isip-isip ka Toy, kasi hindi natin masasabi yung agimat ni papa niya, ng tito ko, kung sa akin ibibigay o dun sa anak ng pinsan ko, sa apo ng tito ko. Siyempre paisip din ako. Oo nga, kasi may apo yung tito kong pulis na yun, baka doon ibigay. Tapos medyo natakot din ako nung nagbigay siya ng opinion, ng sabi, Toy, may tsura ka, pag sundalo ka, isang bala ka lang. Parang napaisip ako. Kaya oo nga no, pag wala akong agimat, isang putok lang ako. Pero bayani, di ba? Pero mahirap na rin. Maraming bayaning patay, walang bayaning buhay, di ba? Meron man, pero yung mga trending yun, yung mga sumagip ng mga nalulunod, yun yung mga bayani. Ganun, di ba? Yung mga nagbabayani yan, nagbubuhat ng bayan, yung bayaning buhay. Pero yung totoong bayani ng ating bansa, lahat patay sila, di ba guys? So ito na, isusurkat ko na, di ba? So napaisip ako ngayon, kasi baka nga hindi bigay sa akin yung agimat ng tito ko. Di naisip ko, may pinsan kaming seaman, second mate tito ko na seaman. Kaya sabi ko, pwede siguro. So ito na, siyempre tayo yung mga lalaki, kahit paano, school bukol po.
School bukol tayo nung high school. Hindi ako naiya, proud pa rin ako kasi ito narating ko. Nung high school ako, ang grado ko 79.90. Hindi pa ginawang 80 yung average nung sa card ko. So lumawas ako Maynila, yun ang average ng card ko. So ito na. Ang kukunin ko sana chemical engineer o boom, di ba? Angas, more on math yun. So siyempre wala, hindi, nagkaligaw-ligaw na yung nasa isip ko kung anong kukunin ko yun nga, pumunta ako sa isang universidad, mag-enroll, hindi daw acceptable yung percent ng kuan ko, ng card kasi 79.90. Sinabi pa na bakit di pa ginawang flat 80. Tama nga naman di ba? So ito na, parang nawalan ako ng pag-asa. Pag-uwi namin ng kapatid ko, ng ate ko sa bahay, nung nasa Maynila na ako, mga pinsan ko nandun, nagkwentuhan, ganyan. Tapos sabi, kung nakapag-enroll daw ako? Sabi ko hindi, kasi yung grade ko hindi qualify sa university na yun dahil 79.90. Di tawanan sila. Kasi ano ba naman yung advisor mo, bakit hindi pa lang ginawang 80? Sabi namin, wala, yun ang nangyari. Yun na talaga siguro katadana. Tapos on the spot sinabi na magsiman ka na lang kasi doon kahit 75 ka, accept ka nila. So PMI ako proud to be PMI ako kasi maraming naging asensado sa PMI, kaya wag natin sabihin na PMI lang yan kasi maraming naging successful kapitan at maraming, basta marami yan, maraming yumaman sa PMI, kaya proud ako, PMI ako, Quezon City. So ito na, nag-enroll ako doon, so pasado. Tapos yung height ko, pasok naman mga 5'4 ako, 5'5 ako yan, 5'5, pasok sa height. Kasi dati sa PMI daw may height limit doon, ay ngayon hindi na uso ngayon kasi kasi marami namang simang mas bababa pa sa akin, di ba? So ito na, natapos ko rin yung 3 years ko sa eskwela sa PMI, tapos nakapag-cadetship din ako. So nakagraduate ako ng high school 2007, tapos sa PMI 2010. Nakasakay ako 2012, nagsariling sumikap ako nun. Hindi na ako dumaan sa mga tito ko na baker, ng kadete. Sumikap kami ng dalawa kong kapatid. Saludo ako sa kapatid kong Peter na pinupush namin ang isa't isa para kami makasurvive ng pagsampa, kasi mahirap talaga ang labanan sa pagbabarko pag wala kang baker. Pero ang pinakang the best, manalig tayo sa taas. Sabi nga, pag naganap ka makakasumpong, di ba? Kaya sige, sumikap ako hanggang, alam niyo ba na halos 1 year akong nag-apply pagiging cadet 2011, pero nasawa ng Diyos 2012 nakasampa ako. Alam niyo ba guys, pakahirap talaga ng walang backer. Pag pumunta ka sa isang shipping company, yung mga gwardiya na yan, akala mo sila yung mga crewing. Sa gwardiya ka pala magtatanong na, kuya, sir, pwede ako mag-apply dyan? Sila pa lang yan, gwardiya pa lang, bagsak na. Alam mo ba kung bakit? Sasabihin nila, sir, walang hiring dito, hindi kami nag-hiring. Ultimo, hindi ka pa nakapagpasa, nakapag-entrance exam sa company na yun, bagsak ka na. Gwardiya pa lang yan ang reality talaga ng buhay seaman pag wala kang backer. Ultimo gwardiya, bagsak ka na. So another, alis ka na naman, apply ka na naman sa ibang company, gawin pa rin. Napakahirap, mainit, uwi ka, alis ka ng umaga sa bahay mo sa Maynila, uwi ka gabi kasi sa dami mong company in-applyan, puro gwardiya ang maging kausap mo, sasabihin bagsak, sasabihin walang hiring, di ba? Ang sakit mga gwardiya na yan, sasabihin na wala, parang silang crewing, bagsak ka na, gwardiya pa lang yun na hindi naman dapat sila mag-accept, di ba? Pero ibang shipping tumatanggap pa rin kahit paano. Kaso pag wala ka talagang experience, sasabihin nila, sir, yung xerox ng papeles mo kukunin, another pera na naman yon, another lakad na naman, wala ka na naman, hindi ka na naman aasa nun kasi sir, tawagan ka na lang. Ang hirap pag ganun, pag sinabihan ka ng company na sir, tatawagan ka na lang,
Hindi totoo yun, mahirap yung ganun. Yung iba, siguro sa dami rin company, yung iba baka pag nagsabing tawagan, totoo. Pero yung iba, more na sinabi na tatawagan, hindi totoo. Kaya huwag kang umasa. So ito na, sa madaling salita, parang nawawalan na ako ng pag-asa na talagang makasakay ng barko kasi halos isang taon din ako nag-a-apply. So nagtambay ako dun sa Kalaw. Hindi ko pa alam yun, wala pa akong idea na standbyan pala ng mga ng mga seaman na tinatawag Red or Shine, na maraming seaman dun sa Kalaw. Doon ako nagtambay, tapos naki-observe ako sa mga tao. Ang dami, hindi ko alam na mga seaman pala yun. Sa totoo hindi ko pa alam yung time na yung panahon yun. Tapos nung basa-basa ako, mga shipping pala yun na nag-hire. Tapos may mga naka-utility, nagtanong ako na kung ano yun. Yun pala, yun nga, nag-hire sila doon. So ako yung nakikimarites ba, nakikinig. Standby ako sa isang puno kung anong kalakaran doon. Ay ngayon, may isang sasakyan na mabilisan, nagasisigaw yung isang tao. Buson yun yung nakasama ko na, oh, hiring to 2 weeks, dispatch agad tayo. Sino may mga papeles na kompleto? Sabi. Sir, pasok sir. Wait lang may tawag. Sir, pasok. Nandito kami sa loob ng bodega sir, ni Dano. So sa madaling salita, may taong dumating, buson yun. Nag-hire sila ba. So sumama ako kasi may papeles ako kumpleto. Yung pagsama ko, tawa ng Diyos, yun ang pala yung kapalaran ko. Ang una kong experience na company, Albar Shipping, Japanese company. Doon ako naka 13 months, unang kadet. Kaya ngayon ay driver ako ngayon ng barko. Sa madaling salita, AB ako. Yung sa sunod na siguro exam ko, pag ako yung exam na nakapasa at may lisensya, ikukwento ko ulit sa inyo yung mga step by step kung paano naging future officer. Pero ngayon, ratings ako AB. Yung sahod ng AB ay kahit paano makakapag-provide pa rin sa pamilya. So yun lang guys, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun yung kwento ko. Kayo, anong kwento nyo? Hintayin ko kayo, comment below sa baba. Yun lang, maraming salamat. God bless. Follow tayo kahapon, legit to na page. Kada may nagpa-follow, automatic. Hindi ako namimili ng mga followers ko, maliit malaki, basta nag-follow sa akin, automatic press back ko agad. Yun lang guys, maraming salamat. Mabuhay kayo. God bless.